23. Talata ng Biblia ng araw para sa ika-6 na araw sa oktaba ng Pasko, ang propetisang Ana. Lucas 2:31 hanggang 40. May isang propetisa, si Ana, na anak ni Phanuel, sa lipi ni Aser. Siya ay matanda na nananirahan ng 7 taon sa kanyang asawa pagkatapos ng kanyang kasal, at pagkatapos ay bilang isang balo hanggang siya ay 84. Hindi siya umalis sa templo, ngunit sumasamba gabi at araw na may pag-aayuno at panalangin. At paglapit niya sa mismong oras na yon, siya ay nagpasalamat sa Diyos at nagsalita tungkol sa bata sa lahat ng naghihintay sa pagtubos ng Jerusalem. Ngayon, ang ika-6 na araw ng oktaba ng Pasko, pinararangalan natin ang propetisang si Ana. Siya, tulad ni Simon na ating pinarangalan kahapon, ay ginugol ang kanyang mga araw sa templo na sumasamba sa Diyos araw at gabi. Inaasahan niya ang pagdating ng Mesyas at, sa pamamagitan ng isang personal at espesyal na paghahayag mula sa Diyos, nakilala ang kanyang presensya habang siya ay iniharap nina Maria at Jose. Paano nalaman ni Ana na ito ang Mesyas? Paano niya nalaman na ang munting batang ito ang hinihintay ng lahat? Kahit papaano ay alam niya at natuwa siya sa kaalamang ito. Ang maganda sa naging tugon ni Ana ay hindi niya itinago sa sarili ang kanyang saya. Sa halip, nang makita niya ang batang Kristo, sinalita niya ang tungkol sa bata sa lahat ng naghihintay ng pagtubos sa Jerusalem. Walang alinlangan na ang kanyang makahulang mga salita ay napuno ng kagalakan, at medyo makapangyarihan din magsasalita sana siya bilang isang nakakaalam ng katotohanan ng batang ito. At bilang isang taong sabik na gustong sabihin sa lahat ang tungkol sa kanya. May malaking aral para sa bawat isa sa atin sa pakikipagtagpo ni Ana kay Jesus. Kapag nakatagpo mo ang ating Panginoon sa iyong buhay na ay pananampalataya at pananalangin. Nananabik ka bang ibahagi ang iyong pananampalataya sa iba? Marahil ito ay sa pamamagitan ng iyong mga salita, ngunit marahil ito ay mas madalas sa pamamagitan ng iyong saksi. Ang bottom line ay dapat ibahagi ang tunay na kahulugan ng Pasko. Dapat itong ipahayag sa malayo at malawak upang maunawaan ng lahat ang kagalakan ng pagdating ng tagapagligtas ng mundo. Pagnilayan, ngayon, kay Ana na propetisa. Subukang isipin ang kagalakan sa kanyang puso, habang binabanggit niya ang bagong silang na haring ito. At ipanalangin na ang kanyang kagalakan at propetikong halimbawa, ay magbigay inspirasyon sa iyo na patuloy na ipahayag ang Panginoon sa lahat ng inilagay ng Diyos sa iyong landas. Panalangin, Panginoon, naway lagi kong maalala ang dahilan ng Pasko. Naway panatilihin kong sentro ng aking pagdiriwang ang kagalakan ng iyong pagdating sa amin. Ikaw, mahal na Panginoon, ang pinakadakilang regalo na ibinigay kailanman. Nagpapasalamat ako sa iyong buhay at ipinagdarasal ko na tulungan mo akong maibahagi ang regalo ng iyong sarili sa iba. Jesus, nagtitiwala ako sa iyo. Amen. Disyembre 30, 2023. Talata ng Biblia ng araw para sa ika-6 na araw sa oktaba ng Pasko, ang propetisang Ana. Lucas 2:31 hanggang 40. May isang propetisa, si Ana, na anak ni Phanuel, sa lipi ni Aser. Siya ay matanda na nananirahan ng 7 taon sa kanyang asawa pagkatapos ng kanyang kasal, at pagkatapos ay bilang isang balo hanggang siya ay 84. Hindi siya umalis sa templo, ngunit sumasamba gabi at araw na may pag-aayuno at panalangin. At paglapit niya sa mismong oras na yon, siya ay nagpasalamat sa Diyos at nagsalita tungkol sa bata sa lahat ng naghihintay sa pagtubos ng Jerusalem. Ngayon, ang ika-6 na araw ng oktaba ng Pasko, pinararangalan natin ang propetisang si Ana. Siya, tulad ni Simon na ating pinarangalan kahapon, ay ginugol ang kanyang mga araw sa templo na sumasamba sa Diyos araw at gabi. Inaasahan niya ang pagdating ng Mesyas at, sa pamamagitan ng isang personal at espesyal na paghahayag mula sa Diyos, nakilala ang kanyang presensya habang siya ay iniharap nina Maria at Jose. Paano nalaman ni Ana na ito ang Mesyas? Paano niya nalaman na ang munting batang ito ang hinihintay ng lahat? Kahit papaano ay alam niya at natuwa siya sa kaalamang ito. Ang maganda sa naging tugon ni Ana ay hindi niya itinago sa sarili ang kanyang saya. Sa halip, nang makita niya ang batang Kristo, sinalita niya ang tungkol sa bata sa lahat ng naghihintay ng pagtubos sa Jerusalem. Walang alinlangan na ang kanyang makahulang mga salita
ay napuno ng kagalakan at medyo makapangyarihan din magsasalita sana siya bilang isang nakakaalam ng katotohanan ng batang ito. At bilang isang taong sabik na gustong sabihin sa lahat ang tungkol sa kanya. May malaking aral para sa bawat isa sa atin sa pakikipagtagpo ni Ana kay Jesus. Kapag nakatagpo mo ang ating Panginoon sa iyong buhay na ay pananampalataya at pananalangin. Nananabik ka bang ibahagi ang iyong pananampalataya sa iba? Marahil ito ay sa pamamagitan ng iyong mga salita, ngunit marahil ito ay mas madalas sa pamamagitan ng iyong saksi. Ang bottom line ay dapat ibahagi ang tunay na kahulugan ng Pasko. Dapat itong ipahayag sa malayo at malawak upang maunawaan ng lahat ang kagalakan ng pagdating ng tagapagligtas ng mundo. Pagnilayan, ngayon, kay Ana na propetisa. Subukang isipin ang kagalakan sa kanyang puso habang binabanggit niya ang bagong silang na haring ito. At ipanalangin na ang kanyang kagalakan at propetikong halimbawa ay magbigay inspirasyon sa iyo na patuloy na ipahayag ang Panginoon sa lahat ng inilagay ng Diyos sa iyong landas. Panalangin, Panginoon, naway lagi kong maalala ang dahilan ng Pasko. Naway panatilihin kong sentro ng aking pagdiriwang ang kagalakan ng iyong pagdating sa amin. Ikaw, mahal na Panginoon, ang pinakadakilang regalo na ibinigay kailanman. Nagpapasalamat ako sa iyong buhay at ipinagdarasal ko na tulungan mo akong maibahagi ang regalo ng iyong sarili sa iba. Jesus, nagtitiwala ako sa iyo. Amen.